Lord. Wash us with your holy blood, O Jesus. And Lord, we thank you, Lord God, na tinulungan niyo nga po kami, Lord God, sa buong week na ito, Lord. And we are here standing in front of you, Lord God, to worship you, Lord, and to glorify you, Lord, and to know more of you, Jesus. Lord, as we start our Bible study, Lord, I pray, Panginoon, to open our hearts and our minds, Lord God, na hindi lamang po namin ito marinig, kundi sa buhay po namin, Panginoon, yung mga mensahe niyo po sa amin, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat nga po, Lord God, sa mga blessings po na binigay niyo po sa amin, Lord God. Sa grace, Lord God, and sa mercy, Lord God, na ibinibigay niyo po sa amin, Lord God, sa mga chances, Lord God, na binibigay niyo po sa amin. Even though, Lord, alam po namin sa sarili namin na hindi po kami deserving, Lord. And Lord, we lift up to you this night, Panginoon. Kayo lamang po ang aming pagpupurihan, Panginoon. Kayo lamang po ang aming sasambahin, Panginoon. We entrust you our lives, Lord. We entrust you everything, Lord God. Lahat po ng mga nangyayari po sa amin, Lord. Kayo po ang nakakaalam nito, Lord God. Let your will be done in our lives, Lord. And may you align our hearts, Lord God, to your will, so we could know you more and we could trust you more, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat nga po sa gabi nito, Panginoon. Ito po aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let worship to the Lord. It is our desire to worship Him. Hallelujah, hallelujah. I want to, in the book of Psalm, it is good to give thanks to the Lord and to sing praises to your name, O Most High. Oh, come, let us sing to the Lord, let us shout joyfully to the rock of our salvation. O sing to the Lord, for a new song, sing to the Lord, all the earth. Sing to the Lord, bless His name, proclaiming the good news of His salvation from day to day. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be praised above all gods. O God, you are forever in our life. Alleluia, alleluia. Alleluia. You are forever in our life. You sing and true. The seasons go over me. I believe in your righteousness. I sing to you, Lord. I give you for your faithfulness.
Everlasting arms, never let me go. Through it all. Sing a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go. Lord, my Jesus, you are delivering our life. Helping me refresh at this circumstances of diverse problems that we will encounter in our witness, Lord. Under your wings, Lord, our life wings, under your wings, we could even seek you, Lord. Hallelujah. That your name, Jesus, will be Jesus, in Jesus. We worship you in Jesus' name. Hallelujah. Good evening po. May short exhortation lang po ako ngayon. Ngayong gabi po. Tungkol po to sa siguro maging warning na rin sa atin to at maging encouragement na rin po sa atin. Kasi ngayong lalo sa mundo nangyayari ngayon, tulad nga ng exhortation kay Sally kagabi, parang kalagtulang din ito yung mga naririnig natin sa mundo na to na nakaka-deceive. Pero sa atin kasi tao, sa ating tao, parang maganda pakinggan. Parang masarap pakinggan sa tenga natin na yung mga quotes na to, yung mga quotations na to, yung mga phrases na to, yung mga sinasabi ng ibang tao dito sa mundo na to na parang sarap pakinggan sa tenga natin, parang ang sarap na gawin kasi parang positive siya kung titingnan, kung susundin natin yung standard ng mundo na to. Kunwari na lang, yung first example ko dito is, yung sikat na quotation ngayon is follow your heart. Di ba parang ano siya parang, oo nga naman, sumutundin yung sinasabi ng puso mo, which is, hindi siya biblical. Kasi sabi nga sa Jeremiah 79, yung pinaka sinasabi doon is yung heart natin, yung pinaka-deceitful sa lahat. Sabihin, yung phrase na to na follow your heart,
sobrang nakaka-deceive siya ng tao, lalo na kung yung makakarinig nito is hindi pa nakakarinig ng Word of God. Kasi masarap nga sa tenga pakinggan eh, follow your heart, syempre. Napaka-positive nun. Tapos, hindi siya biblical kasi ang sabi nga sa Bible, Jeremiah 17. 17. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Di ba? A heart without Christ is not a compass, it is a trap. Kaya sabi rin sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. Yun nga, hindi natin i-follow yung heart natin, i-follow natin si Jesus. Tapos, ang sabi din sa Proverbs nga na yun na, trust in the Lord with all your heart, not trust in yourself with all your heart. So, magta-trust tayo sa Lord, hindi natin papakinggan dapat ang heart natin, kahit na yung phrase na to is sobrang maganda pakinggan sa atin. Pangalawang example is, do what makes you happy. Diba? Isa pa yun, sobrang positive ng pakinggan. Pero pakita natin sa Luke 9:23. If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Yun nga, di ba? Do what makes you happy. So, ibig sabihin, yung sinusunod mo lang yung kagustuhan mo, yung desire mo, pero hindi mo pina-follow si God. Yung dito, hindi ko nakita, sorry. If anyone would come after me, let him deny himself. So, kailangan mo i-deny yung sarili mo. Ibig sabihin, kahit na hindi, kasi may mga times talaga na yung pinapagawa sa atin ng Lord is mahirap, hindi natin gusto. Kaya dapat, yung sarili natin kagustuhan, tanggalin natin yun. Dapat, yung mga instructions lang ng Lord, yun lang dapat yung susundin natin. May mga bagay talaga na pinapagawa Lord na hindi masaya gawin para sa atin. Pero yun yung, parang yun yung dapat ang sundin natin kasi dapat i-deny nga natin yung sarili natin para mapakita natin sa Lord na siya ang pinafollow lang natin, hindi yung nararamdaman o gusto lang natin. Pangatlong example ko dito is yung YOLO, you only live once. Diba? Parang, parang, o nga naman, isang best ka lang mabuhay sa mundo, gawin mo na yung gusto mo. E di, pag sinabi mo yun sa kakilala mo, pag nga ikaw Christian ka, tapos ang kakilala mo is hindi pa nakakalinig ng Word of God, madideceive mo agad siya. So, ang sinasabi kasi dito, sabi sa Hebrews 9:27, na it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Diba? So, kung gawin mo lahat ng gusto mo sa buhay mo na to ngayon, ano saan ka pupunta after? Saan ka pupunta pag judgment na? Diba? Kung masaya ka dito sa mundo na to, after ng life mo dito, saan ka mapupunta? Magiging masaya ka pa rin pa kaya dahil sinabi mo yung YOLO. Yun, and then, ito yung isang phrase na noon akala ko is biblical, yung pala parang na-twist nito yung mismong verse. God will not give you more than what you can handle. Diba parang, oo nga naman, parang hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng challenges na hindi natin kaya i-handle. Pero ano yung pumapasok sa isip natin pag sinabi natin yung phrase na yung sabihin, kaya ng sarili mo abilidad. Hindi mo na kailangan mag-realize kay Jesus. Ang nami-misquote dito yung 1 Corinthians 10:13. No temptation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful who will not allow you to be tempted beyond what you are able. Ang sinasabi dito, temptation, hindi siya challenges. Specifically, ito sinasabi, temptation lang. So yung ibang tao, minimisquote to us, hindi ka bibigyan ng Lord na hindi mo kaya handle ng challenges. Pero sinabi dito, temptation lang. So dapat, in-encourage ko rin kayo na dapat yung word talaga sa Bible talaga, word by word, dapat maintindihan natin yung sinasabi doon. Hindi basta kukuha lang tayo ng isang phrase, isang sentence, tapos isipin natin datong bagay, which is mali naman pala, tapos isi-share pa natin sa iba. Hindi tayo pa lang na Christians, nakakabisig na pala tayo ng iba.
So, dapat be careful din tayo sa mga sinasabi natin sa iba, lalo na kung nag-share tayo ng Word of God. Be sure muna na basahin nyo yung basahin natin yung pinaka-context ng gusto nating i-discuss sa ibang tao para ma-deliver natin yung tamang word na galing kay God talaga. Bakit ko nasabi yun? Kasi tulad sa sinabi ni Paul na sa 2 Corinthians 1:8 that he was burdened beyond his strength. Ibig sabihin yung challenge na binigay sa kanya ng Lord is beyond his strength. Kasi binigay nga nito kay Paul ng Lord para mag-realize si Paul lalo kay Lord. Doon niya pinapakita na dapat mag-rely ka sa akin. Bibigyan kita ng challenge na hindi mo kaya or struggle ka na hindi mo kaya para mag-rely ka sa akin lagi. Yun ang gustong sabihin ng Lord sa atin. Hindi yung basta magbibigay siya sa atin para i-handle lang natin sarili natin. Hindi ganun yun. Tapos, ito ang last example ko po is yung sabi ng Kuya Sally kahapon. Madalas na sinasabi ng ibang tao is, money is the root of all evil. Which is mali, di ba? Ang sabi doon, the love of money. Ibig sabihin, yung ibang tao sinasabi nila, root of evil is mismo yung pera, which is mali yun. Ang dapat, ang full verse kasi yun, dapat sa Bible, the love of money is the root of all kinds of evil. Kasi ang money naman is pwede natin gamitin na glorify natin ang Lord. So, ibig sabihin, hindi talaga yung pera yung root of all evil. The love of money talaga ang root of evil. Yung money, pwede natin gamitin mag-evangelize. Pwede natin gamitin mag-disciple, di ba? Ibig sabihin, ang dapat natin gawin is magbasa tayo ng Bible. Lalo nating basahin yung Bible. Dapat, wag tayong mag-skip ng context talaga sa Bible or wag tayong basta makikinig ngayon lalo sa mundo na to. Ang dami-dami mga quotations, ang daming mga sayings na hindi siya biblical. Kaya maging aware tayo doon. Dapat sa atin nagsisimula yung awareness na yun as Christian, as reading the Word of God. Ang ano lang po, ang pinaka-buod lang ng aking sinabi is, be discerning. Not every voice you hear deserves your trust. Don't let the world disciple you. Let the word transform you. Guard your ears, guard your heart, and fix your eyes on Jesus. Amen. Thank you. Amen. Thank you, Brother Jenard. It is indeed, we need to know deeply the Word of God and be aware of it. Especially if mag-share tayo ng mga words sa ating mga ka-workmate or kaibigan. Amen. Now, it's time for our Thanksgiving. Let's give back the glory and honor to the Lord. Is there anyone po who wants to testify the goodness of God? Testimony. Di ba po, pag talagang nakikinig tayo sa mga sinasabi ni Lord, parang halos everyday meron tayong testimony sa buhay natin. Kahit maliit lang. But it gives glory to God. So, this afternoon is my Samoan language week presentation sa aming school. And you all know, my students are 5 years old. Mas bata pa Ken. And the 5-year-old children here in New Zealand, medyo mahirap silang turuan. Hindi pala medyo, sobrang hirap turuan. Kasi they don't have the, wala po silang practice pagdating from ECE. Pagdating po nila sa primary school, kami lahat. Wala po silang, kumbaga yung presentation sa malaking stage, wala pong gano'n. So, this week, it's my turn to present in our assembly. And to be honest, 2 weeks ko sila practice para doon. Kasi po yung principal ko, she's very particular when it comes to assembly. Gusto niya planchado lahat. Gusto niya maganda. Kasi nga, perfectionist siya. So, 2 weeks kong pinactice yung mga estudyante ko. Tapos, sabi ko, parang hindi naman sila nakikinig, nawawala lang sila sa stage. Tapos parang 2 weeks na rin ako sumisigaw sa
Sinisigawan sila, 2 weeks na kaming nag-aaway, kaming lahat. So sabi ko, Lord, ayoko na, bakit ba? Ang hirap-hirap po. Kasi nga, 5 years old, tapos ang dami nila. Ang dami po nila talaga. Tapos 2 pa doon, 3 pa doon, special needs. So sabi ko, Lord, ano po gagawin ko? Parang bakit ganito? Pero again, the Lord rebuked me. Kasi hindi ikaw. It's not you. It's not kung anong gagawin mo. Dapat, Lord, kayo po bahala. Bigyan niyo po sila ng yung obedience, pag makikinig, pag magpa-practice, hindi yung magulo, nag-away-away, tapos yung performance na po, kahapon po, sabi ko sa deputy principal ko, sabi ko, can we cancel our performance? Because I don't think they can do it. Tapos sabi niya, no, why? You have practice. Sabi ko, no, did you see them? Sabi ko, did you see them? Kasi pumunta ko sa practice. Did you see them? They're not listening. They're just playing around. Kasi po excited sila. Kasi big stage eh. First time nila. Tapos sila po din yung MC. 5 years old. Sila din yung MC. Buong assembly, lahat ng students, lahat ng board members pumunta kanina. Ang daming parents. Tapos, sabi, kagabi, pray ako ng pray for Lord. Sabi ko, Lord, yung mga estudyante ko, pabigyan ako sila ng wisdom and knowledge na pag-perform. Tapos po kanina, nung performance na, meron pa po kaming bisitang school. So, ang dami po doon ng tao sa hall. Tapos, nung nag-MC na sila, sabi ko, tuloy-tuloy po sila mag-MC. Tapos sa akin ganun lang ako, sabi ko, oh my gosh, Lord, yung nagagawa nila. Hanggang tuloy-tuloy lang po sila. Tapos yung flow ng performance namin, nagda-dance sila. Hindi sila malikot, talaga nakagaling sila. Tapos nagda-dance lang sila sa position nila. Tapos sabi ko, oh my gosh, Lord, kayo to, this is you. Kayo po yung gumagalaw sa mga batang to. Tapos po, nung assembly namin, nilapitan ako ng principal ko. Tapos sabi niya, Marie, how did you train them? Like, look at them, they're 5 years old and they did everything. Tapos sabi ko, Rebecca, I prayed hard for them. Sabi niya, it's not me, it's the Lord. Yun na lang po yung nasabi ko. Kasi parang, ang galing nga kasi yung lahat ng Bible verse namin, pare-pareho. Trust in the Lord with all your heart and in the your understanding. Kasi sabi ko talaga, ayoko na kasi hirap po ako sila i-practice nila every day. Every day po kami nagpa-practice. Tapos sabi ko, pag uwi ko po, nasa sasakyan lang ako, naiyak na talaga ako kasi sabi ko, Lord, kayo yun. Kayo po yung gumalaw sa mga bata niyo. It's not me, it's you. Kasi kung nandun lang po kayo sa practice namin, sabihin niyo din na wag na kayo mag-perform. Kasi po sabi ko talaga, hindi na kayo magpa-perform. Sinabi ko po sa kanila kahapon. Pero again, si Lord talaga yung gagala ko sa every move natin. Si Lord talaga yung magbibigay ng peace sa heart mo na habang nagpa-perform sila lang talaga, they don't need guidance. So sabi ko, Lord, kanina sa heart talaga sabi ko, Lord, thank you, sobrang thank you. At ginaid mo yung mga estudyante ko. And ginaid mo kami lahat. And it may sound simple to you. Pero po, sobrang laking bagay yun na ginawa ni Lord sa mga bata kasi they're very young. So, again, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your understanding. So, amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for guiding each and every one of us. Glory to God. Is there anyone else po who would like to testify? Amen. If wala po, I just want to thank the Lord. Wala po akong prepare, I just really want to thank God. Kasi alam niyo po yung struggles namin sa visa namin. Na naghahanap po kami ng work. Para po, kasi alam naman po ni Lord na yung kung ano po yung desire ng heart natin. Pero syempre, will pa rin naman po niya yung
masusunod. And, long story short po, nag-open po yung duty manager po sa work namin. Pero hindi po ako natanggap kasi ang gusto po ng company is yung experience na po as a duty manager. Pero not knowing na iba po pala yung prepare ni Lord kasi ginawa niya po akong supervisor sa work namin. Tapos, ang ano po kasi willing po sila mag-sponsor sa akin. So, ang willing po mag-sponsor yung company ko po sa akin. And kaya hindi po ako nakapag-prepare kasi tinawagan po ako kanina ng HR lang ng mga 5 p.m. po. Kasi sinabi nga po niya na yung DN post daw po, iba po yung kukunin nila. Pero i-open po nila yung supervisor sa akin. Kasi yung mga past weeks po ganyan, sinasabi ko yun kay Jared na parang paano kapag hindi ako nakuha, like kasi ano na lang po parang 9 months na lang yung visa namin. Tapos wala pa naman pong stable job si Jenard. So parang as a babae, madalas po in-overthink natin yung mga bagay. Sabi ni Jenard, so natatakot ka. So hindi ka nagtitiwala kay Lord. So sabi ko, gamitin ko na nga. Sabi ko, iba naman yung hindi ako nagtitiwala. Pero sabi niya, ganun din yun. Parang natatakot ka. So ibig sabihin hindi ka nagtitiwala sa gusto niya. Tapos parang sabi ko, hindi nga. Iba nga yun. Parang iba yung takot mo na kasi gusto namin magstay talaga dito. Pero yun talaga, sobrang thank you Lord kasi finally, may visa na kami. So, hindi lang po yun. Since nag-aaral nga po kami dito, parang after 2 years, pwede po kami mag-apply ng residency. So, yung isa pa po doon kasi, siguro po, nasabi ko na kay iba na ayoko na talaga sa trabaho ko. Kasi, di ba, lagi akong wala sa church minsan. Tapos, parang 6 years ko na siyang ginagawa. Lagi ko nga sinasabi, parang hindi na ako normal na tao kasi nagtatrabaho. May shift ako ng gabi, ganyan. Pero parang, kapag yun talaga yung will ni Lord, di ko niya alisin kasi may plano talaga siya sa'yo. Kaya sobrang thank you po sa mga nagpa-pray din sa amin na si Lord lang talaga. Pero hindi nga ako, nagniniwala nga ako kay Lord. Iba lang talaga yung message. Kaya nasabi ko din po yung sa Proverbs 3 na trust in the Lord lang talaga na hindi on your own understanding kasi hindi talaga natin alam. Kaya sabi din dito, so humble yourselves under the mighty power of God. And at the right time, He will lift you up in honor. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Tapos, sabi po sa 1 Peter 5 and 5, 6 to 7. Tapos sabi po sa 1 Thessalonians 5:16 to 18. Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Yung isa pa po pala, yung mga nag-apply po din kasi ng position na yun, mga resident na, tsaka citizen. So parang sino ba naman ako na gusto pang gumastos ng company na
bigyan ng visa, pero naniniwala talaga ako si Lord yung kasama ko nung araw na yun. Tsaka si Lord din yung nag-guide sa HR namin, tsaka sa manager namin. Kaya, I give all the glory and thanks to the Lord po talaga. And maraming salamat po sa prayer niyo po sa amin. Ayun po. Thank you po sa mga testimony din. And po, let us open our hearts and our minds to the word of God through His mouth speaker, Ninong Salim. Depende. Ang galing mga kapatid. Ito na yung ang verse talaga na talagang panghawakan natin is yung Matthew 6:33 that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam ng Panginoon kung ano yung mga pinagdaraanan natin, kung ano yung pangangailangan mo. Kaya kailangan natin siyang unahin at kailangan natin siyang hindi yung no choice ka na eh. Kundi ibibigay mo talaga yung buhay mo sa kanya. And then Psalm 37:4, delight yourself to the Lord and He will give you the desires of your heart. The heart, yung desire ng heart mo that is in align with the will of the Lord, He will give it to you. And kaya wag mabakala, dahil ang Romans 8:28 na palagi natin napapakinggan that all things work together for good for those who love God and called according to His purpose. You have a purpose. Kaya pinibigyan kayo ng Panginoon ng mga pagkakataon na manatili dito sa New Zealand. It's not, maybe it is for you, but it is for Him to be glorified. And salamat sa isang linggo muli na iningatan tayo ng Panginoon at tayo magkakaroon din ng kanyang salita. And let us pray. Lord, Father in heaven, and Jesus Christ, in the power of the Holy Spirit. Lord, we thank you for the testimony, Panginoon ko, Lord God, that truly that you are, Panginoon ko, Lord God, working for each and every one of us, Panginoon ko, Lord God. To the kids, Panginoon ko, Lord God, sa school, Panginoon, Lord, na kayo po, Panginoon ko, Lord God, sa pong Lord na nagagabay po sa kanila, Panginoon, to the life, Panginoon ko, Lord God, ng mga teachers po doon, Panginoon, the life of MJ, Panginoon, and Lord, to this couple, Panginoon, Lord, we thank you, Panginoon ko, Lord God, that you are working to them, Panginoon ko, Lord, dalangin na po namin, Panginoon, na maging magtyaga sila, Panginoon, maging mapagpasensya, Panginoon ko, Lord God, at mas Panginoon ko, Lord God, na i-strength pa po nila yung pananampalataya po nila sa inyo, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon ko, Lord God, sa amin po mga pag-aral ngayon na salita po ninyo, dalangin po namin na ito po, Panginoon ko, Lord God, ay maging tulong po namin, Panginoon ko, Lord God, sa amin paglakad po sa inyo. May the Holy Spirit be with us, Panginoon ko, Lord God, and only, Panginoon ko, Lord God, the name of our Lord Jesus Christ will be glorified, not us, Panginoon ko, Lord God, but Lord, only you alone, Panginoon. We thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pong mapapag-aralan natin nga ngayon na yung book of 1 Peter, chapter 1, 3 to 12. Pinalala ko lang yung sa exaltation ni Brother Gerard. Pinayamin Baguio as kung binata pa ako. Na din po ako na buhatin po ako ng mundo. Kasi doon sa Baguio malamig, kaya masarap uminom. Pampainit ng katawan. And ang mga kapatid ko nag-message sa akin kung nasaan na ako, gano'n. Sa Baguio ako, pero nasa La Union sila. Pero they are worried kung ano ba yung ginagawa ko sa buhay ko sa Baguio, sa lugar ng Baguio City. Na after ng work,
pupunta sa inuman, ganun. Uuwi na ng gabi, lalo pagka Biyernes o Friday. Or Saturday night, ganyan. Kasi linggo walang pasok. Sahod, Wednesday. Friday, may naka-reserve na pang tongga-tongga. Minessage ako ng mga kapatid ko kung ano nang ginagawa ko. Sabi ko sa inuman ako, bakit nandiyan ka naman? Ang sagot ko kasi is, ini-enjoy ko lang yung pagkabinata ko. It is, nakamit ako sa exhortation ni Brother Jenay na parang yung sarili mo lang yung iniisip mo. That it is, yung parang yung mga thoughts mo, yung mga reasons mo is for your own self only. But, nagpapasalamat din ako sa Panginoon. I thank God na sa ibinigay niyang pagkakataon na makilala ko siya at matanggap ko siya bilang Panginoong Hesus Kristo. And the Bible said that all of us, when we receive our Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior, we are now a new creation. And it is no longer us who lives, but Christ already lives in us, in ourselves. Kaya, exhortation na yan, hopefully na, and pray na may natutunan tayo. And it is not only for ourselves, but magamit din natin yan, yung exhortation na yan, to share sa ibang tao na nangangailangan din ng salita ng Panginoon. Salamat, Brother Gerard, sa iyong buhay. Salamat sa Panginoon sa iyong buhay sa pagbibigay sa amin ng exhortation na yan. And napaka-blessed evening, brethren. Okay. Praying that every one of us are all well. Na walang, kung meron mang karamdaman, praying that you are healing. Meron ng caffeine. Meron ng caffeine content. And we are praying that all of us are fine, blessed, and that everything are all working together for good. Because you love God and called according to your purpose. Grace and peace upon us all through the God our Father and in the name of our Lord Jesus Christ. Let us read first the 1 Peter chapter 1, 3 to 12 para magkaroon lang dito tayo ng idea kung or para mabasa muna natin bago natin itong papag-aralan. And let us start. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith for salvation ready to be revealed in the last time. In this you rejoice, through now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ, whom having not seen you love, though you do not see, yet believing you rejoice with joy inexpressible and full of glory, receiving the end of your faith, the salvation of your souls. Of this salvation the prophets have inquired and searched carefully, who prophesied the grace that would come to you, searching what or what manner of time the Spirit of Christ who was in them was indicating when He testified beforehand the sufferings of Christ and the glories that would follow. Yan. Yun ang pag yung sa
Sa NKJV. So in verse 3 of chapter 1 of First Peter, Apostle Peter started the verse with praising the Father through the Son. Who is the Son? It is the Lord. It is our Lord Jesus Christ. It says there, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ." In an NLT version, it says there, "All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ." Apostle blessed the Lord. He praised the Lord. What he says in verses. It means that he is acknowledging that all the blessing comes from them. If you praise the Lord and if you bless the Lord, you are acknowledging that all of the blessings that you are receiving was come from our Lord Jesus Christ and from the Father. They are the source of blessings. Everything that surrounds us and everything that around us are all from God. Everything that are in this world are made through our Lord Jesus Christ. It says there in 1 John 1:3. It says, "All things were made through him, and without him, nothing was made that was made." Meaning that only through our Lord Jesus Christ, everything was created through him. That's why every honor, every praise, and glory all belongs to our Lord Jesus Christ and the Father. Not us, not from us. It all belongs to them. We cannot tell that I made it. We cannot tell that I helped that. Di yun yung ganong praise na inaano natin na ginawa ko ito. Pag kayong sa trabaho natin, sometimes yun yung naririnig natin na sinasabi. Even us, nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, na ginawa ko yun. Tinulungan ko yun. Nang hindi dahil sa akin, hindi siya magkakaroon ng gano'n. Hindi siya magiging ganyan. You are praising only yourself. Praise is not ours. It belongs to God. Instead, we should say, I'll praise God for giving me that talent to do that. I'll praise God and thank God for using my life to help that blessing and praising our Lord. Hindi yung tayo ang nabibigyan ng papuri, kundi ang Panginoong Jesucristo. And it continue in verse 3. "Who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead." Abundant mercy, sinabi na sa Bible. It is not a mercy that comes from man. Yung mercy, awa din. Awa. Hindi yung awa na nanggagaling sa tao. Sometimes mercy from men, yung awa na nanggagaling sa tao, fake. Hindi siya genuine. Hindi totoo, and it is limitado lang siya. Kumbaga, nakawa ka ngayon, pero mamaya hindi na. Pag nakatalikod, pag nakatiligod, hindi na. Iba na yung sinasabi mo. And that is not, hindi yung awa. Hindi yung totoo. But the Bible says that mercy that comes from God is abundant. Ano ba yung maganda sa Tagalog ulit? Siksik. Even greater, di ba? Even greater. Kung magas tubig, ayun nga, nag-uumapaw. Compares yung awa naman, nothing compares yung awa na nanggagaling sa Panginoon. Kung yung awa na nanggagaling sa tao, hindi totoo. He has begotten us again, sabi niya doon. Who according to his abundant mercy has begotten us again. Has begotten us or rebirth or reborn. Sa ibang translation, doon sa NLT, sabi niya doon, born again. Or rebirth, has been reborn as spiritually. Yun ay panganak muli tayo. Hindi by physical, but through spiritual reborn when we are already
with Christ. And it is not just a simply reborn physically, but it is a spiritual reborn that leads to eternal hope and eternal life. Na naglilid sa panghabang buhay. And it is only in believing to the resurrection of our Lord Jesus Christ. And it is not only in believing that Jesus raised from the dead. It needs repentance. Have faith and believe in Him, for you have that living hope in your life. Sino ba yung living hope namin? It is the Lord Jesus Christ. Amen. If you have Jesus Christ in your life, you are blessed. Sino bang blessed dito? Amen. Amen. Why? Because you have Jesus Christ in your life. Not only the material things na dito, kundi ang Panginoon na nasa buhay natin. In Jeremiah 17:7 it says, "Blessed is the man who trusts in the Lord, and whose hope is the Lord." When you are reborn spiritually, you are just because you have that living hope. We are living with great expectations, so that do not lose hope, my dear brethren. Okay, mawalan ng pag-asa. Diba? Kaya ni Sister Majesty, di sila nawalan ng pag-asa. And thank you for the encouragement of Brother Gerald sa kanyang asawa. Di wala kang tiwala kay Lord. Ang mag-asawa talaga ang magpapalakasan. Kung nangihina ang isa, yung isa naman ang magpapalakas with the word of God sa kanya. Hindi yung nangihina nga siya. Ayoko ma. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him. Paano kung wala kang asawa? Sino magpapalakas sa iyo? Si Lord. Si Lord na lagi magpapalakas. At yung mga kasama. At yung mga kapatid natin sa pananampalataya, sa Panginoong Jesucristo. Sila yung salita ng Panginoon ang magpapalakas sa iyo. When you are born spiritually, you are blessed. In any circumstances that you are experiencing right now, my dear brethren, give it all to God. I believe na ang mag-asawa na ito, binigyan nila sa Panginoon. Kung ano yung pagsubok na naranasan nila. Trust Him fully. Fully. F-U-L-L-Y. Fully. Buo. Do not say something that it is not helpful. Don't do that. Huwag kang magsabi ng mga bagay na hindi nakakatulong sa iyong kaibigan o sa iyong asawa ulit. Magbigay ka ng mga bagay na nakakapagbigay ng encouragement sa mga pagsubok na nararamdaman niyo. Speak Jesus to them for them to have hope, because Jesus Christ is our living hope. Speak Jesus in your marriage to have hope, that no matter what situation you have, God is in control. Kahit sa pamilya natin, kahit sa mga kaibigan natin, let us speak Jesus Christ sa kanila. Let us share encouragement upang mabigyan ng buhay yung buhay nila, because God is the source of life. In verse 4, to an inheritance incorruptible and undefiled and does not fade away, reserved in heaven for you. In NLT version, New Language Translation, sabi niya dito, and we have a priceless inheritance. Wow. An inheritance that is kept in heaven for you. Pure and undefiled, beyond the reach of change and decay. Si Tagalog version ulit. Ang pamanang nakalaan sa inyo sa langit na walang kamatayan, panghahawa o pangungupas. Let us see, priceless inheritance. It is an inheritance that cannot buy with money. Doesn't need also with good works. Hindi kailangan ng good works. Hindi mo na kailangan pagtrabahuhan pa.
Hindi na kailangan pagkagawa at pagtalunan pa. Dahil it is comes from God that is in heaven. It is the eternal salvation. The eternal life. Ito yung inheritance na ipapamana ay bibigay ng Panginoon sa atin. It is a free gift. Kaya na siya namatay sa cross eh. It is by grace that we are being saved. Hindi na kailangan yung gumawa ka ng mga mabubuti. Yung mabubuti na yun, it is the result of your relationship to God. But it is not yung good works, hindi yun yung para maligtas ka. It is the result, yung relasyon mo, the fruit of the Holy Spirit. Eternal life in heaven with our Lord Jesus Christ. Ano ba yung eternal life na yun? Yung pamana na ibibigay niya. Yung the reason why He died from that cross because He wants us to have that eternal life in heaven. Hindi dito, kundi sa heaven. In Revelation 21:4, ano ba yung eternal life na yun na sinasabi niya? Ano ba meron doon? Ano ba kung bakit namatay siya sa krus? Yung ipapamana na gusto niya. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Kaya ang sinabi ng eternal, kasi wala ng death. Neither shall there be mourning. Umaga. Hindi, morning. Ayan, wala nang inagpis. Inagpis. Wala nang nor crying, wala nang iyakan. Wala na rin sakit. Isipin sakit. Wala nang broken hearted. Wala nang sakit sa puso. Because God is love. Nandun na yung magmamahal sa atin. At nandun na yung umibig sa atin, which is the Lord Jesus Christ. For the former things have passed away. Kaya, let us focus to the eternal life na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Dahil doon, broken hearted naman dito sa ibabaw ng lupa. But there, your heart will fully restored through the blood of the Lamb, through our Lord Jesus Christ. That is eternal life. Di ba napakaganda? Yang inheritance na kailangan ng mga tao ngayon. Hindi yung mga bagay na may papamana sa ating mga future na anak o hindi yun yung sa mga pamilya natin. Kaya si Ken, wala kang mawawala. Ang salita ng Panginoon ang lamang may share namin sa iyo. Amen. Amen. Paglaki mo, trabaho. Nagtrabaho ka. Habang nag-aaral ka ng salita ng Panginoon, patuloy ka. Ito yung inheritance na hindi na kailangan ng last will and testament. Na kailangan kong magbayad ng malaki sa mga attorney. Ayun na pala si attorney. In verse 5, let us continue in verse 5. Sabi niya ito, who are kept by the power of God through faith for salvation ready to be revealed in the last time. Brethren, when we are waiting for the last days, the coming back of our Lord Jesus Christ, God is protecting us from any evil works by His power and the power of the Holy Spirit through our faith to Him. That's why we need to have a genuine faith. Kailangan na magkaroon tayo ng totoo na pananampalataya. That we will worship our God in the Spirit and in truth. Magkaroon tayo ng strong faith for us to be protected by God. Gusto ka niyang protektahan, pero kailangan mo din talaga na magkaroon ka ng matibay na pananampalataya sa Kanya. We need to put our faith to God and not the things that are in this world. Huwag tayong mag-rely sa mga bagay na nandito sa lupa. Kundi,
ibigay natin yung buong tiwala natin. Trust in the Lord. With all your heart. Lean not on your own understanding. Not, ang sabi ni Brother Gerard, trust not in ourselves, but trust in the Lord. In verse 6, sabi niya dito, malapit na tayo matapos. In verse 6, in this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. Minsan ang hirap talaga intindihin ng New King James Version. Yan, minsan nakakabalik sa Tagalog. Minsan sa new, yeah? Translation. Oh, Human Living Translation. In this you greatly rejoice. Though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. The Bible said that if we are experiencing trials and testings in life, what we need to do is to be joyful. Sabi niya lang, greatly rejoice. Magalak tayo, bakit? Kasi panandalian lang namin pala ito. It is just for a little while yung mga pagsubok na naranasan natin. Hindi rin ito magtatagal. Kaya what we are going to do, kung panandalian naman pala ito, hindi huwag natin dibdibin. Kailangan natin mag-rejoice kung may mga nararanasan tayo mga pagsubok sa buhay. Kung ano yung mga naranasan mong pagsubok ngayon, remember what the Bible says. It is just for a little while. Sabihin mo sa sarili mo, don't worry. Panandalian lamang ang mga ito. There is eternal life waiting for me. Kasi sabihin mo, sa sarili mo, don't worry, panandalian lamang ang mga ito. No? There is eternal life waiting for me. Brethren, pero ang trials and testings are always there. Hindi naman nawawala yun. Minsan nga, bulto-bultuhan pa kung naranasan natin. Hindi isa. Maganda, kung minsanan na eh. Pero ang problema, kung makayanan mo. Especially if you have a Lord Jesus Christ in your life. Paano pagbiglaan? Kaya, minsan naranasan ko din yan eh. When, nung walang Panginoon sa buhay ko. Nandun yung galit, nandun yung sasabog yung sasabog yung hindi. Ano ba yung sabog? Yung damdamin. Kasi hindi ko na nakakayanan ng mga pagsubok na hindi pa nasatapos. Tapos iba pa yung mga nangyayari doon sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa trabaho. It is because you don't have a Lord Jesus Christ. Ang tanong is, paano ka magagalak kung puro problema ang naranasan mo? Paano nga ba? Di ba mahirap? But if we are relying onto our own ability, if we are relying onto our own strength, knowledge, we cannot have that joy na hindi tayo magiging magalak, kundi ma-frustrate tayo. Baka mabi-breakdown ka. Kaya ka makaka-heart broken. Kaya focus yun to Jesus. Kumbaga, bibigay ka lang. Yung bibigay ka kaya yung mga iba nagpapakamatay or nasisira yung ulo in dealing with those trials. Di ba? Kaya yung mga iba is kahit nakikita naman natin kung ano yung mga sitwasyon nila. Kahit wala ng lamok, nanguhuli pa rin talaga sila ng lamok yung na. At ang hirap din yung mga sitwasyon na gano'n. Remember na
Madami ang nagpapakamatay kasi hindi nila nakakayanan ng problema sa buhay. Even some Christians ay bumibigay, hindi nila nakakayanan. You see that yung news na pakinggan natin, they have a relationship with God. Pero nagkaroon ng problema, nadami kayong mga ano. You know, because they don't have a genuine faith. And maybe sinasarili lang nila. Better if we have some problems or trials in life, bigay natin sa Panginoon. At we need to share also sa ating mga kapatid. Hindi mo yung i-share mo yung, i-share mo kung, para maipsan lang din yung, yung bigat ng damdamin mo. Sa loobin mo. Hindi yung problema yung i-share mo. Hindi yung, kunin mo nga din yung problema. Hindi yung may share mo para makapagbigay din ng godly advice or godly encouragement. Yun nga yung rason niya. They don't have a genuine relationship with God. Kaya kailangan yung genuine, yung na relasyon natin sa Panginoon. They don't have a good communication sa ating Panginoon. In these days, mga kapatid, sa ngayon, kasi talagang palalang mundo, we need to be prayerful. We need to have that strong relationship sa ating pong Panginoon. Kailangan natin na palagi natin kausapin ang Panginoon. We need to read and meditate the Word of God day and night. Yun ang panging paraan para makausap natin ang Panginoon through prayer and through the reading and meditation of our Lord through the Word of God. Yung Joshua 1:8 na napapakinggan natin, isang encouragement ng ni Joshua sa atin. Hindi lamang sa mga Israelita, kundi sa ating lahat na nakakakilala sa ating pong Panginoong Kristo. Sabi niya dito, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Huwag mo daw kaliligtaan. Pagbulay-bulayan mo iyon, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasabi doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Hindi lang naman yung earthly lives, yung sinasabi niya dito, kung magiging matagumpay tayo sa ating paglakad sa salita ng Panginoon. And that inheritance that eternal life na ibibigay ng Panginoon, it is already waiting in heaven. Kaya, yun yung matagumpay na pamumuhay, yun yung pamumuhay na gustong iyan sa atin ng Panginoon. We need the Word of God. We need Jesus sa ating buhay para maranasan natin yung joy na sinasabi ng Apostle Pedro, Apostle Peter. And this is also an encouragement na sinasabi ni Santiago or James doon sa book of James in 1:2-4. Babasahin ko ito ng Tagalog. But also we can read it in English. Sabi niya dito 1:2-4. Dear brothers and sisters, when troubles come your way, consider it an opportunity for you to know. Consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete. Need nothing. Sabi niya ito mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sabi niya, iba't ibang uri ng pagsubok. Hindi naman niya iisa lang yung pagsubok, kundi madami pa na. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok mo. Kaya, sino dito may gusto pa ng pagsubok?
Amen. Kasi sabi ni James, na magiging matatag daw yung pananampalataya mo kapag nakakaranas ka ng mga pagsubok sa buhay. Ibig sabihin, kung mas madaming pagsubok at mas mabibigat yung mga pagsubok, we need to be joyful. We need to give thanks to God. Kaya, OMG, gusto mo ba ng mas madami pang mabibigat na pagsubok? Kasi yun yung magbibigay daw ng matibay na pananampalataya mo sa Panginoon sa Kristo. Kasi, di ba yung mga ibang tao, if they don't have Christ, they have already the things that are in this world. Yung mga yaman, masagana yung buhay nila. At yung pagyaman nila ay hindi dahil sa mga pagpapalo nila sa nanggagaling sa Panginoon, di ba? Yung kundi nanggagaling dito kung ano yung ano ng mundo. Di ba? They don't have Christ. Sabi doon sa Bible, sabi niya, alam nila na may Panginoon, pero hindi sila nagbibigay ng pasasalamat sa kanila kasi nga, nasa kanila na yung mga yaman dito sa mundo. But what they don't have is Jesus Christ. They lost the salvation na inano ng Panginoon, na ibinibigay ng Panginoon sa atin. But to us, we are blessed. Kasi hindi naman tayo ganun mayaman dito sa mundo. Hindi naman nagkukulang ang Panginoon. And the blessing that we have already is the Lord Jesus Christ. Hindi yung mga bagay na dito sa mundo nito. Brethren, our faith will become stronger if there is trials in our life. Kaya magalang daw tayo. The Bible tells us that our faith is much more precious, much more important, at binibigyan ng Panginoon ng importansya kaysa sa mga mamahalin at makikinang ng mga dito. Why? Because you are important to God. And your faith is important to Him. The value of your faith is much way far, mas malayo to the value of gold. Baga, yung ginto, yung value na, siguro sa tingin natin, mamahalin, mataas na yung value, malaki, mapresyo. Pero yung faith natin sa Panginoon, titignan ng Panginoon, mas malaki kaysa sa mga ginto. Kaya dapat na ang faith natin sa Panginoon ay magiging totoo. Hindi yung paminta-minta, pagida-gida na mga faith. It should be genuine. In verse 7 of 1 Peter chapter 1, sabi niya dito, that the genuineness of your faith being much more precious than gold that perishes. Though it is tested by fire may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Brethren, ang pananampalataya natin sa Panginoon sinusubok. But if we continue to stand with our faith to God, no matter what, and when Jesus our Lord comes, it will give praise, honor, and glory, at sasabihin ng Panginoon sa atin, well done, good and faithful servant. Diba? Kapag kasi sasabihin ka ng boss mo na, well done, Brother Rodel, you are a good employee. Pero ang Panginoon sasabihin niya, well done, good and faithful servant. In verse 8 sabi niya dito, whom having not seen you love, though now you do not see him yet, believing, you rejoice with joy inexpressible and full of glory. Apostle Peter tells to the God-chosen people who are living as foreigners in the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. These are all already Christian. They already
uh, believers of Christ. Itong mga tao na ito na nasa Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Dahil yung sinabi niya dun sa first part ng chapter na ito, that even they did not see Jesus, they believe in Him. Then they trust Him. And even they did not see Him, they are joyful in what they are doing to God because they have faith in our Lord Jesus Christ. The Bible tells us that the joy is different if you have Jesus in your life. The same with us, brethren. We didn't see Jesus in our life. Di ba? Hindi naman natin talaga nakita si Jesus Christ. We know Jesus Christ through the words of God, through the preaching, through the Bible. But we believe in Him. Kaya tayo nandito eh. Kasi naniniwala tayo sa Kanya. And that's the reason that we are here, because we believe to the Son of God. Because, you know, brethren, there is a reward in trusting our Lord Jesus Christ. And that reward and believing to Him is the salvation of our souls. Kapag magtiwala ka sa asawa mo, ano yung reward mo sa kanya? Di ba minsan, wala. Di ba ba? Pag nagtitiwala ka sa akin, ako ang bibigay sa'yo, kasi nilalaan natin, para kay baby, at sa kasalan natin. Di ba? Pero ang Panginoon, kapag magtiwala ka sa Kanya at maniwala ka sa Kanya, the reward is the salvation of our souls. If you are being saved, you have that eternal life. At madami sinabi ang Bible doon sa eternal life na sinasabi that in heaven, there are many mansions. Di ba? Hindi na magre-rent. Yes, one more fish. Even, sabi niya dito, and one day, as we endure till the end, because the salvation of our souls, for our souls, because of the trusting to our Lord Jesus Christ in the salvation of our souls, and one day as we endure till the end, dapat talaga, hanggang sa huli, dapat nating may endure yung mga inagpis, yung mga pagsubok. We will see Jesus face to face in heaven. And we are blessed, brethren, for believing, for we do not see. And let's see what Jesus said to Thomas. In the verse of John chapter 20, verse 29. John chapter 20, verse 29. Jesus said to him, Thomas, Tom, because you have seen me, you have believed. Kasi nakita ni Thomas si Jesus Christ, diba? Kaya ka naniwala. Kasi nakita mo ako. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Kaya tayong mga naniniwala kay Jesus Christ. Blessed na pala tayo because the salvation is already in us. The salvation of our souls. Brethren, our trust to God will never be wasted. Hindi masasayang. Malapit na pala tayo. Wait lang pala to. Ang ating pong pagtitiwala sa Panginoon ay hindi masasayang. Because that's what the Bible said in verse 9. The reward for trusting Him will be the salvation of your souls. And this salvation was prophesied by those prophets in the Old Testament. That a baby will born. He will come to be the Savior of the world. He will crucify. He will mock. He will suffer. He will die for our sins. And He will rise on the third day. And this prophecy was referring to our Lord Jesus Christ. And it was fulfilled in the New Testament. The prophets are also eager to know what time or what
is the situation would be for the Messiah to come and to suffer for our sins. Kahit na sila na nga lang yung nag-prophesy kasi ginamit sila ng Panginoon. Nahihiwagaan din sila kung anong araw, anong oras, kung ano ba yung magiging sitwasyon ng upcoming Messiah of time. And these prophecies are not only for them who prophesied, hindi lang para sa kanila, kundi para din sa mga tao na nandoon sa time na yun, sa mga Israelita. And also, for us, also naniniwala sa Kanya ngayon. And to the next generations that who will believe to Jesus Christ. Pero hindi lang sa mga naniniwala, kundi sa lahat ng tao. Because that prophecy is for all the people na ililigtas ng Panginoon sa atin. Walang exempted. Lahat tayo. That prophecy is for all of us. At sa mga next na generation pa. And the good news, the gospel of our Lord Jesus Christ was preached all over the world. And by the help of the power of the Holy Spirit. That's why we are doing with this thing, Bible study, and this na sa mga ganitong paraan, ay makakapakinig din ng mga iba na at na may mula, may plant o maitanim yung salita ng Panginoon din sa kanila. And to all who believes to the Lord will have eternal life. We are blessed that we have that eternal life na ipinangako ng Panginoon because we believe and we trust in Him. And the last verse as my conclusion. In verse hindi ko nilagay pala yung verse. Sa last part ng chapter 1. Last part ng chapter 1. Chapter 1 verse 23 to 25. Sabi niya dito, for you have been born again nilagay ko dito in NLT version, New Language Translation. For you have been born again, but not to a life that will quickly end. Your new life will last forever because it comes from the eternal living word of God. As the scriptures say, people are like grass. Their beauty is like a flower in the field. The grass withers and the flower fades. But the word of the Lord remains forever. And that the word is the good news that was preached to you. Kaya naano na tayo na that we are being born again spiritually. Hindi yung buhay na sinasabi physically na soon mawawala dito sa mundo, yung physical body natin, yung physical life natin. But for being born again, our life being with Jesus will ay eternal na namumuhay sa salita ng Panginoon. Gayong mga grass, tsaka yung mga magaganda ng mga bulaklak na sa mga paligid natin. Minsan yan, di ba, nasisira. Hindi nakakayanan yung ng Panginoon, ng weather. Pero ang salita ng Panginoon will remain. At kahit na anong mga man pa yung gagawin ng iba na i-condemn yan o sisirain ang salita ng Panginoon, it will stand. It will last. It will still living. Kasi yun yung good news. Kasi yun yung totoo. Na kung saan
yun yung magbibigay sa atin, magdadala sa atin sa buhay na wala. Kaya let us, mga kapatid, let us continue our faith to our Lord Jesus Christ. Na naman mga pagsubok na ating mga naranasan, let us ilagay natin sa ating isipan, sa ating puso, that there is eternal life na manggagaling sa Kanya. And we will experience that kapag nandun na tayo sa heaven. So, he who endured to the end shall be saved. Dahil naman po, and let us close this for a prayer. Panginoon ko, Lord God, Father in heavens, salamat Panginoon ko, Lord God, sa buhay po ng Apostle Peter, Panginoon ko, Lord God, that yung sinulat po niya, Panginoon ko, Lord God, sa mga believers, sa mga bansa na yun, sa mga lugar na yun, Panginoon ko, Lord God, it is also a letter for all of us, Panginoon ko, Lord God, na nandirito ngayon, Panginoon ko, Lord God, because your word, Panginoon ko, Lord God, ay buhay, Panginoon ko, Lord God, because you, Panginoon ko, Lord God, is the word of God. Thank you, Father, Lord God, Panginoon, Lord, na sa pagkakataon muli, Panginoon ko, Lord God, na ang mga buto na naitanim po sa amin, Panginoon ko, Lord God, ay natamnan din po muli, Panginoon ko, Lord God, ng mga salita po ninyo. We're praying, Panginoon, Lord, na ang mga salita na ito ay lalago, Panginoon ko, Lord God, mamumulaklak, yayabong, Panginoon ko, Lord God. Hindi lamang po para sa aming sarili, kundi, Panginoon, sa mga makakasalamuha po namin, Panginoon, Lord God, na may share din po namin sa kanila yung mga magandang balita, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon ko, Lord God, sa mga buhay ng mga kasama po namin dito at sa mga nakakapanood. Lord, kayo lamang po may taas, Panginoon, O God, Lord. Kayo po, Panginoon ko, Lord God, ang mapurihan sa mga buhay ng bawat isang Panginoon. We honor you, we praise you, Panginoon ko, Lord God. Thank you for everything that you have done to us, Panginoon, especially in dying in the cross, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We honor you, we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord, for your life of me, myself. Just like Peter, we need to be bold as well to share the life of Jesus to everyone. Not just sa mga friend natin, but also to those people na feeling natin mahirap And for our announcement, every Thursday is our prayer meeting. Friday is our Bible study, and Sunday is our church service in El Shaddai. Thank you mga kapatid sa pagsama sa amin sa Bible study. Thank you for joining us and may God bless us all. Amen.